Nangingiti si Adriana na pinapakiramdaman ang dalawa. Nagising na kasi si Kurt at nakikipagkulitan muli kay Bradley. Mabuti na lang at napakagiliw din ito sa bata na sinasabayan ito sa mga gusto. Katulad ngayon, magkatulong sina Bradley at Kurt na naghahanda ng hapunan. Pinapanood naman sila ni Adriana na natutuwa sa nakikitang samahan ng dalawa. Saka lang nito napagtanto ang malaking pagkakahawig nila Bradley at Kurt. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Adriana nang mapansin yun. Mula sa mga mata, ilong at labi, kahit galawan ng dalawa ay malaki ang pagkakatulad, na sa isang tingin ay mapagkakamalan mo silang mag-ama. Napaka-imposible kasi noon pero pakiramdam niya ay sam-asang ayon ng puso niya sa naiisip. Hindi imposible, imposible ang alin, napatili ito sa gulat na namilog ang mga matang sinalubong ni Bradley ang mga labi nito ng halik. Naalarma naman itong nilingon ang gawin ni Kurt na abala sa ginagawa nitong toppings ng cupcakes ni Bradley. Ano ka ba? Nailang itong pinaningkitan si Bradley na napasipol pa at kunwari may kinuha sa tabi nito nang mapalingon sa kanila si Kurt. Daddy, look did I make it perfect? Let me see, son. Tama ba ang narinig ko? Tinawag niya si Kurt na anak. Para siyang hinahaplos sa puso na naluluhang nakamata sa dalawa. Tuwang-tuwa si Kurt na nagustuhan ni Bradley ang ginawa nito. Bakas ang saya at kinang sa mga mata nito na napayakap at halik pa sa binata na pinanindigan na talaga ang pagtawag kay Bradley ng daddy. Sweetie, come over here, tikman mo ang gawa ng anak natin. Anak natin, bakit? Gusto niya akong maging daddy, gusto ko rin siyang maging anak at gusto ko rin ang mommy niya. Mommy, tikman mo gawa namin ito ni daddy. Tinanggap naman yun ni Adriana na may ngiti sa mga labi. Ang sarap ha, you look prettier when you're monang, sweetie. Really, mom, masarap po, gawa namin ito ni daddy. Oo naman anak, ang sarap ng gawa nyo, siguro kasi magaling kang magtimpla ng anumang lulutuin mo, pansin niya kasi yun, magaling magtimpla si Kurt sa murang edad nito. Madalas nga ay nangingialam nito sa restaurant nila sa Spain. Siya ang nagluluto ng kakainin nilang mag-ina habang nakaalalay naman dito si Adriana, at kahit ang bata pa nito ay hindi maitatanggi na marunong ito sa pagluluto. Hindi ba pwedeng nagmana siya sa akin? Sa tanda ko kasi ay magaling din ako magluto, pero alam mo kung saan ako mas magaling? Saan naman? Yumuko ito na bamulong sa punong tainga ni Adriana na natigilan. Magaling akong kumain, sweetie, lahat ng kinakain ko ay napapasigaw ng more Bradley, more. Malay natin, mamayang gabi mapasigaw kita ng more Bradley. Malutong itong napahalakhak na sinugod ni Adriana at pinagkukurot kung saan-saan na napapaigtad, napapairit at hagakak naman si Kurt na pinapanood ang dalawa na nagkakahabulan sa mesa. Sinasalo ni Bradley ang kamay ni Adriana na kinukurot ito sa gigil nito sa binata. Ang bibig mo, naririnig ka ng anak ko. Gusto mo bigyan na natin siya ng kalaro, magtigil ka nga. Kurt anak, pagtawag nito kay Kurt na pinandilatan ng mga mata ni Adriana. Yes, daddy, pero napangisi lang itong dinilahan ang loob ng palad ni Adriana na halos lumuwa ang mga mata sa gulat. EWW, Kadiri, ang manyok mo talaga, manyok talaga ako, sweetie pero sa magagandang babae lang, Adriana, katulad mo. Ang sabihin mo, babero ka, pagmamaldita ni Adriana na tinalikuran na itong nilapitan ang anak. Natatawa namang sumunod si Bradley dito na natutuwang makitang komportable na ang mag-ina sa kanya. Hindi niya rin maintindihan ang sarili, magmula kasi kahapon nang aksidente silang nagkita ay hindi na maalis sa isipan ang mag-ina. Wala sana itong planong pumunta sa kasal ni Venice dahil umiiwas na ito sa lahat lalo na kung may media pero nang malaman itong pupunta ang mag-ina ay kaagad itong dumalo sa kasal. Kaagad nitong naigala ang paningin pagdating sa kasal at laking tuwa na dumating na ang mag-ina. Kaya nang makakuha ito ng pagkakataon ay nilapitan na niya ito at hindi na tinantanan pa. Excuse me, I'll just take this call, wika ni Bradley nang mag-vibrate ang cellphone nito sa bulsa. Tumango naman ang mag-ina dito na kinindatan pa nito bago sinagot ang tawag na nagtungo sa sala. Yes, Sir Bradley, nakuha ko na po ang information ng babaeng tinutukoy nyo. Dadalhin ko po ba dyan o ipapadala ko na lang sa email mo, wika ng kanang kamay nitong si Hernandez. Oh I see, anito na napasulyap sa mag-ina sa kusina at abalang naghaharutan. Send it to my email, I'll check it later, may ginagawa pa ako
Sige po, Sir Bradley. Napahinga ng malalim si Bradley na nilingon muli ang mag-ina. Kahapon ay tinawagan nito ang kanang kamay nitong si Hernandez at ipinaalam dito na alamin ang lahat ng information ng mag-ina. Tama ba ang ginawa ko? Pina-background check pa sila. Napagdesisyonan nitong hindi na lamang titingnan ang information nito at si Adriana na mismo ang tatanungin. Malakas ang kutob nitong si Adriana ang dalagang pumasok sa unit niya na lasing, 5 taon na ang nakakalipas. Dahil kahit walang DNA test ang magpapatunay na anak niya si Kurt, kitang-kita sa itsura at katangian ng bata, isa itong dugong Tuazon. Daddy, come here, join us. Pasensya ka na ha, baka naman naiinis ka ng tinatawag-tawag kanyang daddy. Pinaningkitan nito ni Adriana na napalapat ng lobbying nag-iwas ng tingin na bumaling kay Kurt. Daddy, can we sleep here? Naupo naman si Bradley sa harapan nito. Nakaupo kasi ito sa gilid ng mesa na sinubuan si Bradley sa ginawa nilang cupcakes. Gusto mo ba dito kay Daddy? Malambing na sagot ni Bradley na ikinata-NGO kaagad nito at bakas sa mga mata ang tuwa. Opo, Daddy, gusto ko po kayong makasama, ang gwapo ng daddy ko, ang bait pa, pambubble nitong ikinatawa ni Bradley. Aba, Tuazon nga, magaling mambola. Napangiti naman si Adriana na hindi nakuha ang sinaad ni Bradley, masaya ito na magkasundo ang dalawa at napapasaya ni Bradley ang anak. Ibang-iba ang kislap sa mga mata nitong napaka-inosente, para siyang hinahaplos sa puso na makitang masaya ang anak nito. Bagay na si Bradley lang ang nakakagawa. Pasado na po ba akong maging anak mo, Daddy? Pasadong pasado, anak, ang mommy kaya, pasado kaya sa kanya ang daddy? Bamulong pa si Kurt dito na napapasulyap sa ina. Kahit pinaniningkita ni Adriana ang mga ito ay patuloy silang nagbubulungan. Halatang may kalokohang pinag-uusapan ang dalawa na nagkakatatawanan pang pasulyap kay Adriana. Ano yan? Nag-appearan pa ang mga ito na hindi maipagkakatiwalaan ang ngiting nakapaskil sa mga lobby nila. Lumapit si Bradley sa upuan nito na pasimpleng inakbayan pa itong napaigtad na pinandilite nito ng mga mata. Hindi mo naman sinasabing type mo pala ako, sweetie. Pabulong na panunodyo nito na ikinataas ng kilay ni Adriana. Type? Seryoso ka ba? Sa itsura mong yan? Aha, sa itsura kong ito. At sino namang chismosa ang nagsabi sa'yo? Sino? Ako, mommy. Ako ang chismosa na nagsabi kay daddy na type mo siya. Bakit po, mali ba ako? What the? Kurt, kinagabihan ay sabay-sabay ang mga itong naghapunan. Si Bradley at Kurt ang naghanda ng lahat na salitang inaasikaso si Adriana. Nangingiti namang hinahayaan lang ni Adriana ang mga ito lalo na't kita niya kung gaano kasaya si Kurt sa ginagawa. Daddy, di ba po you don't have a girlfriend? Yup, bakit, son, gusto mo bang ihanap ng magiging girlfriend ang daddy? Umiling naman si Kurt na napahaba ang uso. Ayoko, daddy, bakit pa kita ihahanap kung nandito na ang mommy ko? Ang ganda-ganda ng mommy. Kaagad namang nagsali ng tubig sa baso si Bradley na iniabot ditong napainom. Hey, are you okay? Pinaningkitan nito ng dalaga na napangisi nang mapansin ni Adriana na hindi paghagod ang ginagawa nito kundi pahimas. Manyok ka talaga. Mommy, are you okay? Yes, son, okay lang ang mommy. Nangingiti namang sinasagi ni Bradley ang paa nito sa ilalim ng mesa na ikinaningkit ng nga mata ni Adriano dito. Bradley? Yes, sweetie. Pay-no-senting sagot naman nito na patuloy inilingkis ang maligalig niyang paa sa binti ni Adriana pataas. Ngumisi pa ito kay Adriana na napakindat, ayaw naman niyang makahalata si Kurt sa kanila ni Bradley. Nang makakuha ito ng tiyempo ay tinadyakan niya ang paa ni Bradley na napadaing na binawi ang nakalingki nitong paa sa dalaga. Daddy, what happened po? Nagtatakang tanong ni Kurt na nakamata sa ama nitong napahim sa paa. Wala anak, namanhid lang. Mommy, can you massage my daddy? Di ba po magaling kayo magmassage? Napalapad naman ang ngisi ni Bradley na nakakuha pa ng kakampi, inakbayan nito si Kurt na hinagkan pa sa ulo ang bata, mukhang ayaw ni mommy, anak pero masakit ang buong katawan ni dad. Mommy, please, tulungan mo naman ang daddy ko, pakiusap pa ni Kurt na matamis na ngumiti sa ina at nakikiusap ang mga mata. Napatampal sa noo si Adriana na pinaningkitan si Dimitri ng ngiting tagumpay na hindi makatanggi ang dalaga sa anak nito. Oo na po, labas sa ilong na pagsang ayon nitong ikinalapad ng ngiti ng dalawa na nagkatinginan at fist bumpan pa. Thanks, anak.
You're welcome, Daddy, kung hindi lang sa anak nito ay kanina pa nito nabatukan si Bradley. Pakiramdam niya kasi ay pinagkakaisahan siya ng dalawa. Alam naman niya na nangungulila sa pagmamahal ng isang ama ang anak nito. Na kahit ginagampanan yun ni Cyrus ay hindi pa rin sapat kay Kurt. Pero pagdating kay Bradley, napakagaan ng loob ng bata na kahit bagong kakilala niya pa lang dito ay magkasundo sila. Matapos nilang kumain ay si Bradley na rin ang nagpaligo kay Kurt. Tuwang-tuwa naman ito na makabonding si Bradley sa pagligo. Maging si Bradley ay hindi maintindihan ang sarili, napakagaan ng loob nito sa bata at aminin man niya o hindi sa sarili, alam niyang ibang-iba ang dating ni Kurt sa puso niya. Anak, pagtawag ni Bradley dito habang sinasabunan ito. Po, ang Tito Cyrus mo ba? Hindi nanligaw sa mommy mo? Si Papa po? They're just good friends po. Daddy, pero si Papa ang nagiging papa ko doon sa Spain eh. Hindi ba siya nanligaw kay mommy? No po. Hindi po tumatanggap si mommy ng suitor niya eh, ayoko po, lihim itong napangiti sa isinagot ni Kurt. How about me, anak, gusto mo bang ligawan ko si mommy? Opo daddy, I'll help you po to court her. Napahaplos ito sa ulo ni Kurt na napakalapad ng ngiti sa mga lobby. Thanks, son, I really need your help para makalapit ako sa mommy mo. Saad pa nito na pinaghahalikan sa buong mukha si Kurt. I got you, daddy. Nang matapos maligo ang dalawa ay si Bradley na rin ang nagbihis at nagpatuyo sa buhok nito. Nangingiti naman sa loob-loob si Adriana na pasulyap-sulyap sa dalawa. Inaasikaso din naman ni Cyrus si Kurt pero ibang-iba ngayon na si Bradley ang umaasikaso sa anak niya. Lalo na't kita naman niyang masaya ang dalawa na magkasundo. Inaantok ka na ba, son? Tumango ito na kinarga ni Bradley at pinasandal sa balikat niya. Marahang sinasayaw na hinahagod-hagod sa likuran, ilang minuto lang ay nakaidlip na ito na payapang-payapa sa bisig ni Bradley. He's so adorable. Hinahaplos-haplos niya pa ito sa ulo and may ngiti sa mga labi. Kita rin ang kakaibang kislap sa mga mata nito na matiim na nakatitig kay Kurt. Naupo na rin si Adriana sa gilid ng kama na hinaplos sa ulo ang anak. Thank you ha? For what sweetie? Para dito, sa pag-aasikaso sa kanya. Napakasaya ko bilang ina niya na makitang ang saya-saya ng anak ko. Pasensya ka na rin na tinatawag kanyang daddy. Isang linggo lang naman kami dito, next week ay babalik na kami ng Spain kaya hindi ka na niya magugulo. Okay lang naman sa akin, masaya nga ako na gusto niya ako eh. Gusto ko rin siya, at masaya akong inaasikaso siya. Muli silang natahimik na nagpapakiramdaman, nakamata kay Kurt na nahihimbing, naalala naman ni Bradley ang nakalipas. Gusto niyang tanungin si Adriana kung siya ba ang babaeng pumasok noon sa unit niya pero tila may kung anong pumipigil sa kanya na alamin yon. Inaantok ka na ba? Gusto mong samahan akong uminom? Isang tipid ng ngiti at tango naman ang isinagot ni Adriana dito, magbibihis lang ako. Nang pumasok na si Adriana sa banyo ay nagpaalam na rin siya kay Kurt na hinagkan pa sa nuwang bata bago nagtungo sa kusina. Kumuha ito ng ilang beer at nagdala din ng pulutan nila sa sala. Ilang minuto lang naman ay lumabas na ng banyo si Adriana na nakasuot ng damit nito. Wala kasi silang dalang sariling damit kaya humiram na muna ito ng gamit ni Bradley. You look good, bagay sa'yo ang damit ko. Ngayon lang kasi ito nagsuot muli ng damit ng ibang lalaki. Una noong maibigay niya sa hindi kakilala ang kalinisan. Magkatabing naupo ang dalawa sa sofa na may hawak na beer. Nagpapakiramdaman kung sino ang unang magsasalita. Naalala naman ni Adriana ang lalaking nakabuntis sa kanya. Marami siyang plano sa pagbabakasayon sa bansa, isa na doon ang alamin ng ama ng anak nito at ang tungkol sa pamilya niya. Gusto niyang malaman kung nasa pangalan pa ba niya ang mga properties niya o tuluyang kinamkam ng mag-aamang itinuring niyang pamilya. Napahinga ito ng malalim na tinungga ang beer nito nang maalala ang ate Bernadette niya at si Timothy. Marahil kung hindi lang siya tinakat noon ng kuya Cassiano niya ay kasal na sila ngayon ni Timothy, mabuti na lang at sa paglipas ng 5 taon, hindi na niya nakitang muli ang kuya Cassiano niya. Are you okay? What's with that sight? Mapait itong napangiti na napailing at muling tinungga ang beer nito hanggang maubos ang laman nun. May iniisip lang, hindi mo ba kayang ibahagi? It's too personal. I'm good at listening without judging a person. Napapaisip kung bakit mas gusto nitong dito sa simpleng talyer siya namumuno at hindi sa isang malaking kumpanya.
kahit sa itsura nito at pananamit ay nahihiwagaan si Adriana kung bakit mas gusto pa niyang mamuhay ng simple kaysa maging isang tanyag na bilyonaryo. "Can I ask you something personal?" tanong ni Adriana dito. "Bakit mas gusto mo dito?" Kita ang pagdaan ng kakaibang lungkot at pangungulila sa mga mata ni Bradley na lumamlam. "Sorry, huwag mo na lang sagutin, because she left me, left me alone." Namuo ang luha sa mga mata ni Bradley nang maalala ang mag-ina niyang nawala, 5 taon na ang nakakalipas. "I am longing for their love." Gabi-gabi ay pinagdarasal kung sana bumalik na ang mag-ina ko. Kahit ang imposible na ng bagay na yun ay paulit-ulit ko pa ring hinihiling sa Diyos na sana bumalik na ang mag-ina ko at makasama ko na sila. Hindi nakaimik si Adriana sa sinabi nito at kahit itanggi niya ay alam niya sa sariling nasaktan siya sa nalaman na may mag-ina na pala itong hinihintay. Nasaan ba sila? Napailing si Bradley na pinahid ang tumulong luha, hanggang ngayon ay nadudurog pa rin siya sa tuwing naaalala ang mag-ina niya. "They're gone, 5 years ago, namatay siya na pinagbubuntis ang anak sana namin, masakit kasi hanggang ngayon, malaya pa rin ang salarin sa pagkamatay nila. I swear to God, sisingilin ko ang babaeng pumatay sa mahal ko, mahahanap ko rin siya." Ano, ilang oras na nagkainuman ang dalawa, kung saan-saan na rin napunta ang kanilang topic at nagkakapalitan ng mga dirty jokes. Kitang lasing na rin si Adriana sa nainom, hindi naman kasi ito pala inom kaya madaling tumalab sa kanya ang alcohol. "But you know what? Tingin ko napakagwapo ng ama ni Kurt," wika ni Adriana na may kasamang pag-iling. Nangingiti namang tinitingnan nito ni Bradley na katabi nito sa sofa. "How can you say so? Sabi mo nga, hindi mo na maalala ang itsura." Sagot ni Bradley kahit may hint na siya ang biological father ni Kurt. "He knows, he can see it, he can feel it." Hindi naman siguro nagkataon na kamukha niya ang bata at ibang-iba ang bugso ng damdamin niya para dito. Ilang babae na ba ang nagtangkang pikitin siya? Ang iba ay pinapaako ang dinadalang bata sa sinapupunan. Ang iba naman may dala ng bata na nagpupunta sa mansion nila para pikitin si Bradley. Pero lahat sila ay pamalya sa DNA test results, may iba pang nagtangkang pekehin ang resulta. Pero dahil matalino ang mga Twazon, hindi lang iisang lab ang pinagdadalhan nila ng mga samples kundi sa iba't ibang mapagkakatiwalaang lab. Kaya mas pinili na lamang nitong mamuhay ng simple na kinukubli ang totoong katauhan sa lahat. Sa pagbabago nito sa sarili, effective naman ang ginawa nito dahil walang nakakakilala sa kanya na isa siyang tanyag na bilyonaryo, kahit paano ay natahimik ang buhay niya, lalo na sa mga babaeng naghahabol sa kanya. Si Kurt, napalingon si Bradley dito na sumagot si Adriana, napangiti pa ito na sa harapan nila nakamata at halatang tamado na sa nainom. Si Kurt ang patunay, "Hindi ko siya kamukha kaya tiyak na sa ama yon nagmana. Ang gwapo kaya ng anak ko, kaya nakatitiyak akong ang gwapo din ng ama niya." "Well, I agree, dapat pala magpasalamat ka na gwapo yung guy na pinasok mo noon sa unit niya at sinabayan sa pagligo." Nilang saad nito na ikinalingon ni Adriana dito. "Paano mo nalaman na ako ang pumasok sa unit ng ama ni Kurt?" Nagtatakang tanong ni Adriana na tila nahimasmasan sa kalasinggan. "Ano ka ba? Lasing ka na ba? Kakakwento mo lang kaya?" Nakahinga ito ng maluwag na naniwala ang dalaga sa palusot niya. Mukhang lasing na nga ito at hindi matanda ang hindi pa niya nababanggit ang bagay na yun kay Bradley. Nangingiti naman ito sa isip-isip na makumpirma mula kay Adriana na siya nga ang dalagang pumasok noon sa unit niya na nagkamali ng pinasukang unit, pasado 12:00 na ng hating gabi nang maubos nila ang mga beer na kinuha ni Bradley. Tamado na rin ito na pagyewang na kung maglakad. "Oh, careful, sweetie," pag-alalay ni Bradley na muntikang matamba si Adriana, kapwa sila natigilan ng napayapos ito sa baywang ng dalaga na nagkatitigan sa mata ng isa't isa. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Adriana na tila napapasailalim sa kapangyarihan ni Bradley, naramdaman naman niya ang pagkarga sa kanya ni Bradley na automatikong ikinapulupot ng braso niya sa batok ng binata. "Where are we going? Relax, sweetie, sa kotse tayo. Baka magising ang anak natin sa ungol mo." Pilyong bulong nito na impit na ikinairit ni Adriana na naikubli ang mukha sa dibdib nito. Mariing nakagat ni Adriana ang ibabang labi na pumasok nga sila sa isang jeep na nakaparada sa Talyer. Nag-iinit ang mukha nito na hindi malaman kung dahil ba sa nainom o dahil sa presensya ni Bradley,
madilim sa loob ng jeep pero naaaninag pa rin naman nila ang isa't isa mula sa ilaw sa labas. Dahan-dahan itong ibinaba ni Bradley sa upuan na lalong ikinabilis ng pagtibok ng puso nito. Marami siyang nainom at dama niyang tinamaan na siya. Pero malinaw pa naman sa kanya ang mga nangyayari, yun nga lang ay sadyang mahina na ang katawan niya na halos pabagsak na. "Are you okay, sweetie?" Sobrang lapit kasi ng binata sa kanya at tumatama na rin sa mukha niya ang mainit at mabangong hininga ni Bradley, lalong namimigat ang dibdib nito lalo na't nakaakbay sa kanya si Bradley mas tamang sabihin, nakayakap, napalunok ito na nahihirapang ibuka ang lobby. Nauutal nitong sagot na halos pabulong na, napapisil si Bradley sa baba nito na marahan siyang iniharap sa kanya. Nagsalubong ang kanilang mga mata na ikinalamlam lalo ng mga mata nilang magkatitigan. Walang salitang lumalabas sa kanilang mga labi pero tila nagkakaunawaan ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakatitigan. Napababa ang tingin nito sa labi ni Adriana na napaawang. Dinig na dinig ni Adriana ang paglunok nito na tila natatakam na nakatitig sa mga labi ng dalaga. Tumaas ang hinlalaki nitong nasa kanyang baba at marahang pinaraanan ang ibabang labi nitong ikinasinghap ni Adriana na napapikit. Lalo namang naaakit si Bradley na matikman ang mga labi ng dalaga na napakatamis sa kanyang panlasa. He's not usually like this pagdating sa mga babae. Lisa pa lang ang babaeng nakakapukaw ng atensyon niya at nakakapagpabaliw ng sistema niya. It was Ashley. Walang dating ang mga babae kay Bradley maging sino o gaano pa ito kaganda. Models, actress even beauty queen ay nakapila para magpapansin sa kanya pero wala sa kanila ang nagtagumpay mapaibig ang isang Bradley Tuazon. Pero si Adriana, wala pa man din itong ginagawa para kunin ang atensyon nito ay napapabilis na niya ang pintig ng puso ni Bradley. Bagay na ngayon lang muli naramdaman ni Bradley, ang maka-appreciate ng ganda ng isang babae. At yun si Adriana, kahit may anak na ito ay baliwala yun kay Bradley. Unang kita niya pa lang sa dalaga noon sa restaurant ng Tito Frank niya ay alam niya sa sariling tinamaan siya dito. Kaya nga pinaalam kaagad niya ang personal information at background check nito para mas makilala ang dalaga. Bradley, mahinang sambit ni Adriana na ubod ng lamang sa kanyang pandinig. Nag-angat ito ng paningin sa mga mata ng dalaga na matalim na palang nakatitig sa kanya at kitang namumungay na ang mga yon. Para na naman siyang nalulunod sa mga titig nito na tumatagos sa kanyang puso, napalunok ito ng umangat ang palad sa pisngi ng dalaga. He gently caressed her cheeks and trying to seduce her with his eyes. Tila effective naman ang pang-aakit nito na ikinalamlam lalo ng mga mata ni Adriana na napahaplos din sa kanyang pisngi. Kapwa may ngiti sa mga lobby na nagniningning ang mga mata sa isa't isa habang matiim silang nagkakatitigan. "I like you, Adriana," napalunok itong ikinababa ng tingin ni Bradley sa kanyang mga lobby na dahan-daang inilapit pa ang mukha. Hindi naman nagprotesta si Adriana na hinayaan lang ito. Hanggang sa lam-apat na ang mainit at malambot na lobby ni Bradley sa kanyang lobby na ikinapikit nitong napakapit sa batok ng binata. Nang hindi tumutol si Adriana ay iginalaw na ni Bradley ang mga labi. He gently sucked her lower lip, para siyang mababaliw na kino-control ang sarili. Gusto niyang namnamin bawat segundo at huwag madaliin pero gigil na siya sa dalaga. Napakapit ito sa baywang ni Adriana na mas pinalalim ang pag-aangkin sa mga labi nitong ikinaungol ng dalaga. Dahan-daang humahaplos pataas sa tiyan nito ang palad ni Bradley pero hinayaan lang niya. Patuloy silang naghahalikan na naglilikha pa ng tunog. Sa lalim ng halikan nila ay hindi nito namalaya na nakalas na pala ni Bradley ang ilang butones ng suot niyang polo at ngayoy malayang nahahawakan ang kanyang dibdib. His lips goes down to her neck, gently sucking her skin that makes Adriana moan his name. Napal iya dito na mas ipinagdiinan ang mukha ng binata sa kanyang dibdib. Para siyang nagliliyab sa init na nadarama at naghahangad ng higit pa. Tila nakuha naman ni Bradley ang paghahangad nito na dahan-daang inihiga ito ng upuan. Napalakas ang ungol nito nang sapuhin ni Bradley ang kanyang hiyas na ikinabuka nito ng mga hita at malayang hinahaplos ni Bradley ang kanyang lagusan. "I want you now, sweetle, stop me kung ayaw mong mag-alaw kita habang kaya ko pang magpigil." Napapaliyad naman si Adriana na panay ang ungol.
Kahit anong kastigo niya sa sarili na gumising na ay lalo lang siyang nalulunod sa pinapalasap ni Bradley sa kanya. Bagay na ngayon niya lang ulit naramdaman. Una noong inangkin siya ng estrangherong ama ni Kurt. "Stop me, sweet."